garahe ng kumpanyang Pascual Liner sa Novaliches, welga ang mga driver at konduktor. Naalis daw sila sa trabaho nang maglunsad ng strike ang kanilang union. Dito na kami lumipat nung pinaalis na kami ron sa gate. Hanggang doon, tinayuan namin ng bakod para makapagtayo kami ron ng kubo-kubo para mayroon kaming mahigaan sa gabi. Ito ang naitalang pinakamatagal na welga sa bansa. 12 taon ang ipinaglalaban ito ng mga manggagawa ng Pascual Liner. Kaya naman ang iba, dito na nagtaguyod ng pamilya, kasama na rito si Mang Salvador. Magandang umaga po sa lahat ng mga pasahero. Ako po ang manggagawa rin ng Pasbil Pascual na magpanggasong ngayon ng kabelga. Ang mga barya-baryang abuloy, malaking tulong daw sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Umuleksyon kami ng 260. Mga 15 buses siguro. Kasalukuyang nakabinbin sa Court of Appeals ang kaso ng mga manggagawang napatalsik sa trabaho ng Pascual Liner. Justice delayed is justice denied. Mukhang denied na yata ang justice sa amin dito eh. Hindi lang kayo ang dumadanas ng ganitong problema tungkol sa kabagalan ng ating sistema. Sinubukan naming kunin ang panig ng administrasyon ng Pascual Liner. Ang ayan po sa amin ng attorney po namin, wag lang muna po ako magbigay ng komento kasi tala na po yung korte, yung Supreme Court mag-desisyon kung ano po ang sitwasyon sa picket time po sa labas. Sa ngayon, may mahigit 60,000 na isampang mga labor case sa bansa. Halos 40,000 dito ang nagkaroon ng resolusyon. Ang mahigit 20,000 kaso, hanggang ngayon, tulad ng sa mga manggagawa ng Pascual Liner, ilang taon nang naghihintay ng kasagutan. Ang ibang makalimutan sa iyong mga paghihirap. Noong Pebrero, ipinagdiwang ng mga miyembro ng Union ang ika-12 anibersaryo ng kanilang strike. Makikita lang nila tayo kapag eleksyon at humihingi dati ng karapatan o boto. Kung hindi kami babayaran, hindi kami alis dito. Pagpapatuloy namin ang laban. Kahit saan kami makarating. Malaki na rin ang sinakripisyo ng marami sa mga manggagawa magmula nang sila'y sumali sa Union. Pagka nalaman na ikaw ay nag-union, may mga karanasan na. Mahirap mag-apply kahit saang kumpanya. Maging anumang pabrika man yan o transport, napakahirap. I've got one name, Barbara Hollingworth, apparently, and a girlfriend, she won't answer her phone or either. Si Mang Francisco, isa sa mga welgista, hindi pa rin siya nakahanap ng trabaho mula nang mapabilang sa Union. Ang tanging pag-asa raw niya ay matanggap sa isang call center. Kaya panay ang ensayo niya sa Ingles sa tulong ng pagbabasa ng mga pocketbook. Would they let you in for pictures? No. High school ang natapos ni Mang Francisco. Ngayon, nagsisipag siyang matuto ng iba't ibang bagay para lumago ang kanyang tsansang magkatrabaho. Binabasa pa nga niya ang mga librong napupulot sa daan. May general education, sari-sari, may algebra. Ito, may mga tungkol sa English. Minsan hindi marinig ko kung alin ang Ngunit babasahin. lagpak pa rin daw siya sa exam dahil mahina ang kanyang pagdinig. Mali pala ang basa ko noon. Kasi yung generally, dapat sa halip na basahin ko, generally, binasa ko na generally, di parang may rally doon. Doon sa bandang huli, mali yung bigkas ko doon. Accusation, may mga they. Yung this, or this. Pero mahirap din basahin pag napapagod na rin ako na. Talagang mahirap daw siyang matanggap sa call center dahil hindi niya taglay ang napakahalagang requirement. Required ang computer sa lahat ng call center eh. Kaya kahit meron akong a-applyan pa uli,
Problema ko, hindi ako matutong computer dahil wala naman kaming computer. Lumalago ang industriya ng call center. Ngayon, nasa 200,000 na ang mga Pilipinong nagtatrabaho rito. Pero hindi lang daw ito ang dapat pagtuunan ng pansin pagdating sa paghahanap ng trabaho. Isa sa mga sinasabing problema sa trabaho ay ang mismatch sa pagitan ng bakanteng trabaho at sa kwalifikasyon ng mga Pilipinong manggagawa. Yung pinag-aaralan ng ating mga estudyante, baka mali. Siguro alam mo na maraming kumukuha, liberal arts, commerce, yan ang kanilang pinupuntahan. Ang kailangan natin, sciences. Ayon sa Department of Labor and Employment, ang isa sa may pinakamaraming demand na trabaho ay sa larangan ng technical o vocational. Pero sa kabuang porsyento ng labor force sa bansa, isa sa pinakamaliit na porsyento ang bihasa sa ganitong larangan. At ang pinakamalaking porsyento, unskilled workers. Tuloy, ang tingin ng maraming mga Pilipino, hindi sapat ang mga pagkakataon sa loob ng bansa at wala nang magagawa kundi ang umalis ng Pilipinas. Naway lahat tayong may trabaho pa ay lalong magsipag para bumilis ang pagbangon ng ekonomiya. Nang dumating ang panahong hindi na kailangan mawalay sa pamilya ang maraming Pilipino para lang sa trabaho. Ako po si Howie Severino at ito ang Sine Totoo.